Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal natin tayo. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo para lumalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento ang makipagpaligsahan dahil anong oras ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Dami ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Magandang buhay, Magandang ani. Central Luzon, buhay na buhay. Ito po ang masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ito po ang programang gigising sa inyo tuwing araw ng Martes at Biyernes sa oras na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ako po ang inyong radio teacher, Patrick. At ako naman po ang inyong radio teacher, Jello. At maaari niyo pong mapakinggan ang aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi ng Kasiguran, at 102.9 FM ng Radyo Kaidup ng Dingalan. Maaari niyo rin po kaming mapakinggan at mapanood sa aming official Facebook page na ATI Central Luzon. Katuwang po natin dito sa ating programa ang Department of Agriculture, Regional Field Office 3, Philippine Coconut Authority at ang Provincial Government Unit ng Aurora.
Binabati rin po namin ang aming mga kasama at katuwang sa programang ito. Unang-una na nga po ang aming Center Director ng ATI Central Luzon, Dr. Joey A. Villarmino, ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture, Regional Field Office 3, Dr. Eduardo L. Lapus, Regional Manager 3 ng Philippine Coconut Authority, Mr. Dennis D. Andres, at ang Acting Governor ng Province of Aurora, Honorable Reynante A. Tolentino, at sa Provincial Agriculturist ng Province of Aurora, Mr. Arnold A. Novicio. Isang masaganang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo magtungo sa panibagong paksang ating pag-uusapan, ay pansamantala muna nating puputulin para sa isang commercial break. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Nagbabalik po ang Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa pagniniyugan. Para sa ating mga tagapakinig, ihanda na ang lapis at ballpen, pati na rin ang papel at sabay-sabay pong makinig, mag-aral at matuto dito sa ating Episode 4. Maaari nyo pa rin po kaming mapakinggan ang aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kasiguran at 102.9 FM Radyo Kaidup ng Dingalan. Maaari nyo pa rin kaming mapakinggan at masubaybayan sa aming official Facebook page na ATI Central Luzon. Sa ating pong unang talakayan ay mayroon po tayong makakasama. Siya po ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Agricultural Engineering sa Central Luzon State University. Isa po siyang agriculturist 2 ng ATI RTC 3. I-welcome po natin ang ating tagapagsalita sa umagang ito, Miss Lily de la Cruz. Magandang umaga po, Miss Lily de la Cruz. Baka po bago po tayo magsimula, tita, baka po may nais po kayong batiin, pasalamatan para tuloy-tuloy ang ating diskurso patungkol sa ating paksa. Unang-una ay nais kong bumati sa ating mga kalalawigan dyan sa lalawigan ng probinsya ng Aurora, from Dingalan to Kasiguran at saka Dilasag. Yan. From yung walong municipalities ng probinsya ng Aurora. Ang mga kamagsasaka natin dyan, binabati ko kayong lahat ng isang naimbag nga agsapa kada kayo amin. So, yun po. Thank you po. At bago po tayo ang ating tatalakayin ay ang patungkol sa climate change and its implication para sa pagniniyugan o para sa may kinalaman sa pagtatanim ng niyog ng ating magsasaka. Ngayon po, tita, para sa unang talakayan natin ay ano po ba muna ang climate change o yung pagbabago-bago ng klima? Sige, isa na natin ang ating pag-usapan ay tungkol sa climate change. So, sabi nga, climate change, pagbabago ng klima. Pero bago tayo mapunta doon sa ating climate change, pag-usapan muna natin ano ba ang climate o ano yung klima. Pagdating dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na yung pinagbabasihan natin yung merong tag-ulan o tag-tuyot. So, yun yung seasonal na climate po natin. Na pagdating sa atin ay may dalawa, yung tag-araw at tag-ulan. Na ito po ay, yung ating tag-ulan ay from May to November, tapos yung ating tag-tuyot ay from December to April. So, yan po yung ano po natin. At base nga po dyan ay napag-usapan na nga ang tungkol sa climate change. Dahil sabi nila ngayon nagbabago na daw ang ating klima. Kaya climate change. Yes. So, pero bakit nga ba meron tayong climate change? O ano nga ba yung climate change na pinag-usapan natin? Ito ay yung nagdi-describe ng ating weather condition pagdating doon sa
sa weather condition ng isang sa isang expected na area na dati ay tag-ulan, pero minsan nga nakikita natin na maaraw. Pero ngayon, iyon na nga po yung mahabang pagbabago ng weather condition over a period of time po na sinasabi, yung mahabaan po na pagbabago pagdating sa rainfall at saka doon sa weather condition po natin o yung init na nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating po. So pag-usapan muna natin yung ating klima dito sa Pilipinas, na meron tayong yung season po natin na merong tagtuyot at tag-ulan. So pagdating po sa tag-ulan, nakikita naman po natin na nag-umpisa ang ating tag-ulan during from June to November, tapos yung ating pong tagtuyot ay from December to May. Na pagdating naman po, yun dun sa tagtuyot naman natin, meron tayong sinasabi na yung cold dry season at saka po yung dry talaga po. Yung pag cold dry season ay yun po yung panahon na December hanggang February, na parang kahit na tagtuyot siya, nararamdaman pa rin natin na parang malamig yung ating panahon. Yes. Opo. Tapos yung dry season talaga from March to April na po yung natin. So, ngayon, yun napag-usapan na natin ano ba yung klima dito sa Pilipinas. Yun yung ating pong panahon na kung ito'y medyo mabasa-basa o kaya may medyo tuyo po natin. Pero ito ay nasa specific lang na area po ng ating rehiyon. Parang dito sa Luzon, di po ba talagang specific na meron tayong tagtuyot at tag-ulan po natin. Pagdating naman sa climate change, yun na nga po yung sabi nila ay yung pagbabago ng ating panahon o yung nagdi-describe doon sa pagbabago ng panahon na nakabase doon sa temperature at saka sa rainfall na nakatalaga doon sa region po natin. So, at sabi nga nila ngayon ay base sa mga scientista natin ay may pagbabago nga daw dito sa ating temperature. Yung parang nagkakaroon na tayo ng mainit na temperatura na kung saan ay nagkakaroon na tayo ng global warming. Na kung saan yung global warming, yun naman yung nagiging dahilan kung bakit tayo mayroong climate change. Ibig sabihin po pala, nag-cause pala ng climate change ang global warming po. Kaya po nagkakaroon ng pag-iba-ibang klima na hindi naaangkop sa seasonal na meron talaga dati na nararamdaman natin. Kasi may pagbabago na nga po yung panahon natin. Parang umiinit. Kaya yun po yung ating panahon naman medyo nagbago na din po. Pero hindi lang yung parang panandalian, kundi talagang over a period of time naman po. Talagang decade po yung sinasabi po natin. So, ano ba ang kadahilanan? Yes. Pag-usapan po natin kung bakit ba tayo nagkakaroon ng climate change. So, yun na nga yung nasabi natin kanina na dahil nga sa pag-init ng ating mundo. Bakit naman ba? Bakit ba nagkakaroon ng climate change? Dahil medyo nagbabago na yung ating panahon. Pero bakit nga ba nagbabago naman ang ating panahon? Ano ba yung kadahilanan kung bakit umiinit yung ating mundo? Yes. Pero bago tayo dumako doon, parang pasadahan lang natin na nung bang unang panahon ay mainit na. Hindi pa pala kayo pinapangalan nung mga panahon na yun. Kaya ako lang pala ang medyo makakasagot ng mga nun. O ano na ba yung ebidensya? Evidence. Parang napupunta na tayo sa matigas na dila. Nagkakaroon na daw tayo ng nakakaranas na daw tayo ng pagbabago ng ating panahon dahil nga nakikita natin na meron na tayong talagang yung mga iceberg natin sa green sa
ano ba yun, saan bang bansa yung mga Antarctica, yan. Natutunaw na daw po. Natutunaw na sila dahil sa nagkakaroon na nga tayo ng dumadaming mga greenhouse gases. Opo. Pero yung mga greenhouse gases naman na yun ay kailangan natin sa ating mundo. Dahil nabanggit na natin kanina na mayroon tayong mga malalaking may parte ng ating mundo na talagang napakalamig. Yes. So, kung walang mga greenhouse gases naman, ay hindi posibleng mabuhay ang mga kagaya natin na mga nilalang na may buhay, hindi pwedeng mabuhay dahil masyadong malamig ang ating mundo. Pero dahil nga sa mga greenhouse gases na to, na sila yung nagsisilbi na parang blanket o yung inaano natin na greenhouse effect na parang nagsisilbing nagpapainit sa ating mundo dahil sila nga yung nagtatrap. Yung mga greenhouse gases na yun, sila yung nagtatrap doon sa init na nanggagaling sa ating sunlight na nakukuha nila para yun yung magpainit sa ating mundo. So, may mga greenhouse gases tayo na sila yung nagtatrap dun sa mga heat na nanggagaling sa ating sun. Yes po. Totoo po ba, tita, na sabi po kasi nung bata kami, nakakatulong daw po yung sabi tawag doon, para daw po hindi siya ganun kainit pagdating sa atin yung temperatura na nanggagaling sa araw. Kumbaga sabi niyo, tita, di ba, natatrap siya yung init ng greenhouse gases. Tama po ba, tita? Yung greenhouse gases, yun yung nagtatrap dun sa init na nanggagaling sa ating sunlight, na yun yung nagsisilbi naman na kung wala nga yung mga init na yun na tinatrap, masyadong malamig yung ating mundo. Ayun, masyadong malamig. Kaso, dahil sa marami na tayong napuproduce na greenhouse gases, dahil dati parang natural lang na may mga greenhouse gases yung galing sa ating water vapor, galing sa carbon dioxide na nasa ating atmosphere lang before, pero ngayon dahil sa ginagawa nga ng ating tayo mismo na mga tao, may mga ginagawa tayong mga aktibidades na nagsisilbing nakakapag-produce ng sobrang carbon dioxide, kagaya ng paggamit natin ng mga energy na mga transportasyon. Sobrang laki po ng niya, di ba, contribution sa... So, yung mga yun, tayo mismong mga tao nakakapag-produce na hindi tayong tao, kundi dahil sa ginagawa nating aktibidad, ay yun yung mga nagpo-produce ng mga sobra-sobrang greenhouse gases. So, ngayon, itong mga madaming greenhouse gases, siyempre, madami na sila. Madami na din yung mga init na natatrap nila sa ating atmosphere, kaya umiinit. Yun yung mga kadahilanan kung bakit umiinit na yung ating mundo. Kaya po pala, tita, so ang labis ay talagang nakakasama. Kaya kailangan talaga na, dahil sabi mas sobrang dami, mas talagang yung impact talaga, hindi lamang sa tao, kundi sa mga talaga, malaking impact to in terms sa agricultural sector, lalo na sa mga magsasaka natin, di ba po? Ayun nga po. At dahil nga dito tinatalakay natin patungkol sa climate change o pabago-bago ng klima, dumating po tayo dito sa greenhouse effect. Ano pa po ba ang maibabahagi niyo po na patungkol dito na talagang nakaka-apekto ngayon sa sektor ng agrikultura? Lalo na tayo ay nandito para sa kukubuhayan, kumbaga isasaklaw po natin ito patungkol sa mga coconut farmers natin na talagang nakakaranas din ngayon ng climate change po. So, yun na nga po, sabi nga natin kanina, marami na tayong mga napuproduce. Yung ating mga aktibidades ay nakakapag-produce ng sobrang greenhouse gases, kagaya nga ng nabanggit natin kanina. Yes po. Pero meron din tayong mga ano ba yung mga kailangan isa-isahin ba muna natin yung mga greenhouse gases? Sure po, para po mas ma-enlighten po natin. So, yun yung greenhouse gases natin na to, ay yun yung mga carbon dioxide na ito ay napuproduce sa pamamagitan ng
paggamit natin ng mga transportasyon. Yan. Kasi sinusunog natin yung mga fossil fuel na dahil yun yung nga po yung nagpapaandar doon. Then yung mga methane na po-produce naman natin from yung decomposition ng ating mga vegetation pag nagpapabulok po tayo. Plus yung tayo sa agrikultura, paggamit natin ng sobrang synthetic fertilizer, yun naman po yung nitrous oxide, yung mga napoproduce naman natin na mga greenhouse gases doon. So, ang pinakamalaking contributor pa rin ng malaking greenhouse gases na napocontribute natin ay yun ay yung carbon dioxide na 63% ay yun po yung pinakamalaking carbon dioxide, yung greenhouse gases na major contributor to global warming, carbon dioxide. Pero pagdating naman sa sectoral emission, yun nga yung pinag-usapan natin na ito yung mga greenhouse gases na nai-emit during dun sa mga aktibidad ng mga tayong mga nabubuhay. Pagdating sa industry, dahil ang Pilipinas naman ay hindi naman industrial country, di ba? So 4% lang yung nako-contribute na emission pagdating sa greenhouse gases. Pero sa waste management, di ba? Tayo ay din dito, kabahagi waste management, yung mga tambang pamamaraan ng pagdi-dispose natin ng ating mga basura ay malaki-laki din yun. 6% yung contribution po ng greenhouse gases. At siyempre, ito na yung ating pinag-usapan, tayo pala sa agrikultura ay mayroong 26% na contribution sa greenhouse gases. So, yung 26% na yon ay mamaya mapag-usapan natin kung ano ba yung pinanggagalingan naman yun. Pero yung kanina napasadahan na natin na yung iba ay yung mga paggamit na natin ng sobrang pataba. Yung paggamit natin ng sobrang synthetic fertilizer. Pero dito din may dagdag pa rin tayo na doon sa energy. Ano ba yung energy? Ito yung natin ng ating kuryente, yung mga ganun ay medyo malaki-laki din po natin. 27%. Pero ang pinakamalaki ay yung transportation. Siyempre tayo mahilig sumakay. Hindi na tayo naglalakad. Parang yung may kakilala ko na dati nagbibisikleta, ngayon palagi hindi, pagpunta lang sa kanto nakamotor pa. Alright. Tinawad. Medyo may may kata na tayo ngayon, hindi na tayo mahilig mag-exercise. Kaya imagine ilang percent na nabanggit ko sa transportation? 35% po. Majority po sa talaga pinakamalaki na sectoral emission ng greenhouse gases ay from transportation, yung mga ginagamit natin na sasakyan. Pero yun na nga ang nakakalungkot, tayo din daw sa agrikultura ay may 26%. So dun sa 26% na yun ay ito ay from livestock at saka yung crops, yung paggagawa natin. So, doon sa 26%, 25 naman noon ay from livestock natin. Yung natin ng ating livestock production. So, ito ay yung nanggagaling nga doon sa manure management, yung mga pero dito yung sabi nilang enteric fermentation sa mga ruminants, 'di ba? Yung pagdighay nila kasi may pamamaran sila na parang yung digestive po nila doon. Then itong 75% from crops, yun naman po yung mga pagsusunog ng mga dayami at yung mismo na rice cultivation process. Yung paghahanda natin ng ating lupang tatamnan. Yun yung isang pinakamalaki din doon na pinanggagalingan. Kaya lang, pagdating ang pinag-usapan natin ay coconut, so medyo hindi... kasi hindi naman po tulad siya ng rice na talaga. Kasi pagdating kasi sa rice cultivation, di ba,
basa, yung parang kailangan may tubig. May nagbubulok tapos may tubig, di ba nakikita natin doon na parang yung pag nabubulok yung may pag tumapak ka doon parang may bula-bula. Ganun. Yun yung mga methane na natin. So pagdating sa coconut, hindi masyadong dahil aerobic yun, parang may hangin. Okay. At yun nga po, ang dami na natalakay from climate change, tapos from greenhouse, at yung mga tawag contribution ng iba't ibang sector emission na nakakadagdag sa pagtaas po ng greenhouse gases natin. At i-recap lang natin na meron tayo sa industrial process na 4%, sa waste management na merong 8%, at sa ating ngayon sa sektor ng agrikultura ay nakakalungkot man ay meron tayong nako-contribute na 26% na sinundan na po ng energy na 27%, at pinaka malaking contribution talaga ay ang transportation. Ayan naman po. Pagdating naman po sa Sir Patrick, baka ay partner, baka po may karagdagang follow-up question patungkol sa sa climate change. Ayun. Hindi naman siya question, Miss Lily or Tita Lily. Ayan. Masyadong formal. Masyadong formal pala. Ayun. Di po ba ngayon po laganap na yung e-transportation natin para daw po makabawas man lang tayo sa nako-contribute natin na anong tawag natin dito, tita? Greenhouse gases. Ayan. And syempre para hindi magtuloy-tuloy, 'di ba, yung pag-init ng klima. And syempre doon sa may agrikultura natin, nakakalungkot, 'di ba, Tita Lily, na meron, ang tanong ko po pala doon ay meron po ba tayong ginagawa lalo na po sa atin sa government agency, meron po ba tayong mga programa or proyekto para po mapababa man lang ang greenhouse gases na nakikreate or nako-contribute po ng agrikultura? Ayun, yung ginagawa natin, yung nagkakaroon tayo ng pagsasanay pagdating sa rice production, yung binabahagi natin sa ating mga kamagsasaka ng proper fertilizer application, mga gano, paggamit ng mga sa halip na synthetic fertilizer, organic fertilizer yung mga natin, at saka yung mga technology na kinakailangan nating ipabago sa kanila na hindi na sila makakapagdagdag pa sa mga contribution natin ng greenhouse gases. At pagdating naman sa sa irrigation, yung water pump natin, sa halip na gumamit ng diesel o yung magkaroon na tayo ng yun, di ba, tita? So solar power na generator ang mga natin doon. So tayo lang siguro sa ETI yung campaign, yung information dissemination ng mga makabagong teknolohiya na appropriate dito sa nangyayari ngayon na climate change. Yes. Opo, tama-tama nga po, 'di ba? Sa ETI meron po tayong programa na organic agriculture na, 'di ba? Parang pinapababa natin, or ang advocacy natin ay mapababa or mapababa yung paggamit ng mga synthetic fertilizer or kung ano mga synthetic yan, and ang pag-practice ng organic agriculture sa ating palayan, gulayan, ganun po. So, ayun nga po. Kumbaga ay natutukan natin at nasabi, napaliwanag ni tita kung paano nga ba, anong mga way para makatulong tayo na maiwasan yung pagtaas pa ng sectoral emission natin, ng contribution ng agriculture sa pagtaas pa mismo ng greenhouse gases. Unang-una dyan, meron ang ATI Central Luzon, gaya nga na sinabi ni tita, ay we are disseminating information patungkol sa mga smart technologies for agriculture, lalong-lalo na ay meron din tayong pa-training sa mga paggamit ng natural and organic fertilizer para maiwasan nga natin yung pagtaas ng ganitong pagdagdag contribution, lalo na maging source pa ng global warming. Kumbaga, kahit tayong mga tao, tayong mga magsasaka, lalo na sa nakikinig ngayon, lahat ng mga enrollees natin ng School on the Air, ay maging isa na rin tayo dahil
kahit isang individual ang gumawa ng ganitong paraan, magandang contribution na rin para mapababa natin yung ating nako-contribute sa pagkaroon ng maraming contribution sa greenhouse gases. Ayan nga tita, tatalakay na natin yung mga patungkol sa climate change, sa greenhouse gases. Baka po may idadagdag pa po kayo na maaring maibahagi bago tayo magtungo ng climate change, na epekto ng climate change sa pagniniyog po. So, yun na yung ano natin dito na siguro tayo parang, pero pagdating naman sa mga magninyog ay hindi masyadong kagaya ng nabanggit ko, hindi iba yung kanilang pamamaraan ng pagprepara doon sa kanilang lupa, hindi kagaya ng rice production na talagang cultivate ng yung paghahanda, kasi doon doon nanggagaling talaga yung mga greenhouse gases. Ibig sabihin talaga, medyo safe pa po ang coconut production, coconut farmers in terms sa mga rice production na talaga ang daming kailangang intervention na gawin para hindi makadagdag contribution sa greenhouse gases. Pero ngayon nga tita, lawak-lawak na ang ating natalakay, dear partner. Parang siyempre sa sobrang daming information na na-adapt ngayon ng ating mga SOA enrollees, ay magkakaroon muna tayo ng short break para sa susunod na talakayan ay madiscuss pa natin ang climate change na epekto nito sa pagniniyog or sa ating mga coconut farmers. Ayan. Yes, partner. Bali, pansamantala po muna nating puputulin ang ating talakayan at magbabalik po kami makalipas ang ilang sandali. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Nagbabalik ang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa pagniniyugan. Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan ay pag-uusapan pa rin natin ang pagbabago ng klima at ano nga bang epekto to sa ating agrikultura. Yes, alam namin na busog na sa halaman ang ating mga tagapakinig mula sa probinsya ng Aurora. Kaya dagdagan pa natin ang ating kaalaman patungkol pa rin dito sa ating tinatalakay patungkol sa climate change. Ayan. Di ba nga partner, ay sa ating mga tagapakinig, mga Coco friends dyan, lalong-lalo na sa probinsya ng Aurora, ang dami na nilang napulot na information kanina sa mga himigit ilang minuto nating discussion patungkol sa climate change. Ngayon naman, mas pagyayabungin pa natin ang kaalaman at karunungan at mga impormasyon na maaari nating i-take aways after nitong episode na ito. Ayun nga po, hello, welcome back po ulit Tita Lily. Ito po ang another question po natin ngayon. Dahil po sa hindi naman po talaga natin kontrolado ang climate change, dahil sa atin din nagmumula kung bakit pa nagkakaroon ng ganitong ang pagbabago-bago ng klima, ano po ba ang dahilan at malaking impact nito para sa kahalahatan po dito? Ayan. So, dahil nga dito sa ating climate change, na sabi nga, pag mayroong climate change, ito na yung severe o extreme yung mga pangyayari. Kung dati normal lang yung rainfall na dumadating sa atin o yung init na dumadating sa atin, ngayon nga daw ay nagkakaranas tayo ng extreme events po natin. Pag sinabi nating extreme events pagdating sa temperatura, kung dati parang mild lang kaya natin, ngayon ay magbuhat daw ng 1960 ay medyo tumataas na ng 1 degree centigrade yung ating temperatura ng natin. So nagkakaroon na tayo ngayon ng palaging na for sure naman nararanasan yung dalawa na kahit na gabi na ay parang napakainit, napakaalinsangan pa, lalo na sa atin sa Pilipinas dahil tayo tropical country, talagang humid at saka maalinsangan tayo, so talagang mas ang init na nararamdaman natin. So kanina napag-usapan na natin ang tungkol sa climate change. So ngayon naman ay yung impact nito lalo na sa atin ngayon sa Pilipinas. Hindi po ba, sabi nga natin kanina, ay ang climate change ay extreme events po na nadadanasan natin. Kung dati normal lang yung may ulan tayo, dahil po tayo,
Ngayon, pag dumating ang ulan, sobra-sobra naman. At pag yung tag-init naman, talagang sobrang init naman. Na imagine, ang ating heat index ngayon, umaabot na ng 50 plus. degrees centigrade. So, ngayon daw po, magbuhat nung 1960 ay yung sa average temperature natin ay nag-increase na ng at least 1 degree centigrade. Kung dati ang normal lang na temperature natin during yung mga summertime ay 35, 32, mga ganyan. Ngayon ay dumagdag na po. Ang talagang during night times talagang napakainit na ng temperatura natin. At pagdating naman sa tag-ulan ay talagang napakadaming bumubuhos na ulan sa atin. Parang yung minsan daw ang pagbuhos ng ulan ay parang yung pang 1 month ay ibinubuhos na ng isang gabi lang, isang araw na ulanan lang yon. Kaya pagdating doon ay talaga pong yung plus flood o kaya yung baha ay parang isang buong bahay ay kayang lamunin yung baha sa atin dahil nga talagang severe yung o extreme yung effect niya sa atin yung climate change na to. So pagdating sa tagtuyot ay diba katatapos lang ng ating El Nino, talagang maraming mga halaman natin ang medyo tinamaan po nito. So, pag sobra ang ulan, sabi nga natin madaming binubuhos na ulan, siyempre nagkakaroon ng erosion yung mga lupa natin, nagkakaroon ng siltation sa mga ating kailugan. Yun po yung epekto naman nito. At ang ano pa po ay, pagdating naman sa biodiversity po natin, siyempre pag nasisira na yung ating mga kabundukan dahil na-erode, wala na silang pupuntahan yung mga nakatira doon na mga hayop na talagang panggubat lang, pang-forest lang. Maghahanap sila ng pwede nilang puntahan na tirahan ulit nila. At mga pagdating sa mga bagyo, talagang maabot na sa signal number 5 na ba, pinakamalakas natin. So talagang yun yung epekto ng climate change sa atin, na nagkakaroon na tayo ng hanggang signal number 5 na ano natin. Then, pagdating naman nga, so sabi, ito na nga yung pangkalahatan na epekto ng climate change. Pero, pag pinag-usapan naman natin ang tungkol sa pagnyunyugan, na yun yung pinakasentro ng ating pinag-uusapan ngayon, ay talaga pong, sabi, ang tagal nga natin hinihintay, yung bala, kung gaano katagal yung pagkabuo ng isang maliit na nyog. So, magbuhat sa itinanim natin bago siya mamunga ay from 3 to 6 years bago lang siya mamunga. Yes, then, pag lumabas naman yung bunga niya at para pwedeng buko o ay 44 months pa. So, imagine. Tapos, masisira lang ng po natin. Yan. So, pagdating nga po doon, anong epekto ng climate change sa mga nyug po natin? Siyempre, di ba, naka-expose sila lalo na sa mga plantation. Pag mas malalaki na malalakas na hangin, siyempre, dahil matatayog ang mga nyug natin, sila yung unang natatamaan. Yes. So, siyempre, talagang nasisirap din po pagdating sa malalakas na bagyo ang ating mga coconut trees o coconut palms po natin. Sila talaga yung at risk sa mga wind damage at saka yung kahit na yung mga bunga nila ay talagang nalalaglag pagdating sa mga malalakas na bagyo. Kaya ang kailangan natin siguro doon ay yung kung pwede na natin baguhin yung mga coconut trees natin na mga matataas ay magkaroon i-consider natin na magtanim ng mga hybrid varieties para medyo mas bababa kasi pag matataas yung mga nyog, siyempre kung sila yung mas mataas ay sila yung unang tatamaan ng mga malalakas na hangin. O kaya pwede ding pero pag ngayon sigurong time na to dahil matataas na sila, kahit na lagyan mo ng mga dagdag ba na windbreaker ay hindi na rin makakahabol. So doon sa mga bagong plantation siguro baka pwedeng i-consider natin na magtanim ng mga additional na trees na pwedeng maging windbreaker pagdating para sila yung unang tatamaan ng malalakas na hangin para sa mga bagyo natin.
At siyempre, di po ba, pag climate change, madalas na nakakarinig tayo ng, ano po, naririnig natin, kulog. Kulog, Pag yes. may kulog, may kidlat. Kasi may mainit yung mainit yung temperatura, kaya nagkakaroon ng ano, di po ba, may thunderstorm na sinasabi. So, may kulog at kidlat. So, siyempre, matataas yung puno natin. Sila yung mga unang tatamaan ng mga kidlat natin. So, nagkakaroon ng lightning injuries din ang mga coconut trees natin. So, yun pa rin, parang pwede i-replace natin ng mas mabababang ano po natin. So, ang isa pa ay, ang mga ano natin ay pagdating naman, dahil napag-usapan nga natin ang climate change ay yung init at saka yung kakulangan sa tubig kung minsan. So, yun po yung mga ano, okay nang umpisahan natin isa-isahin po natin. So, pagdating naman po sa heat stress o yung high temperature, siyempre, pagdating na po sa photosynthesis, pag atin pong mga ang pag ano po natin doon, pag mainit ang temperatura, siyempre nangangailangan ng, parang tayo din, pag mainit, di po kailangan nating uminom. So, paano ba sila umiinom? O di, siyempre parang lalo silang ano ba yun, yung nagpapawis, para yun yung parang cooling effect, cooling system nila kasi, para ano, kaya kailangan nilang magkuha ng tubig from roots at pataas doon sa mga dahon nila para ilabas doon sa mga stomata ng mga leaves nila na ano, kaya lang pag palagi naman silang nagtatranspire, mauubos naman yung ano, kulang nga po, may water scarcity. So, ang gagawin para hindi masyadong magamit yung mga tubig, magsasara yung mga stomata ng mga ano natin. Kaso, pag gano'n naman na palagi, ay, siyempre pag palagi nga, hindi na siya makahinga yung ating coconut tree. So, pag medyo matagal-tagal na palaging gano'n, medyo magsisimula ng maluntoy at mamatay yung mga coconut trees po natin. So, gano'n po yung sistema ng ano natin. Kaya paano ba natin yung heat stress na yun? So, kailangan siguro, kagaya na nabanggit ko kanina, na hindi lang puros coconut yung nakatanim sa ating mga plantation. Para, kasi diba yung space nun sa ibaba, kung walang mga nakatanim, parang madaling mag-evaporate yung mga tubig doon. Kaya dapat may mga vegetable siguro, gulay, para medyo yung mixed cropping natin. Para yun din yung magbabago sa klima ng surroundings ng mga coconut natin. Hindi na sila medyo maiinitan na nangangailangan ng dagdag na tubig pa natin. So, ang isa pa rin po siguro, kasi sabi nga po natin, pagdating sa 33 degrees centigrade, pero nahihirapan na po, parang na-stress na yung ating mga coconut trees po natin. Okay. Ang pinaganda nga po pala tita niyan about po sa sinasabi niyo na kailangan tamnan pa yung mga sakan. Kasi po may mga coconut farmers lang po kasi na tinatawag na monoculture na isa lone coconut lang po yung ginagawa nila. Kaya po monocropping. Kaya po sa susunod pa mga Coco Friends, may tatalakayin tayong mga episodes in terms naman ng intercropping. Ang kinaganda na to ay, gaya ng sinabi ni tita, nalagyan ng mga pagitan, halimbawa kasi sa intercropping tita, di ba sa coconut farm, naglalagay sila ng cacao and coffee para may kumbaga, may suporta pa rin po ang coconut na hindi lang, kumbaga, ang topic natin kanina ay para hindi tamaan ng mga malakas na hangin, para hindi siya maging target ng lightning, para magiging source ng pagkasunog din ng mismong coconut, ay ang kinaganda rin ng intercropping na may nakapaligid pa rin na mga ibang agricultural crops sa mismong coconut po, di ba? Ang ganda ng maging, kumbaga, dagdag kita na rin kasi yun pag nagkaroon ng intercropping eh. Kumbaga, kung magkasagawa ka ng intercropping, dagdag kita, iwas na rin para makakonsumo ng iba pang mga damages yung coconut
farm natin. Ayan, tita. Ang ganda ng talakayan natin patungkol dito na tayo sa pagniniyog, kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga niyog pagdating sa pag-iba-iba ng klima ng ating panahon. Ayan, tita, baka po may iba pa po na ano pa po ba yung may opinion po ba kayo o meron po ba kayong maipapayo na paano naman po maaalis po o aalis yung stress ng mga niyog pagdating po ng ganitong klima? Kasi 'di ba, alam naman natin ang coconut ay medyo prone kaya pa naman nila yung init ng panahon dahil gaya ng mga mais, coconut ay may kakayahan pa sila na mabuhay pa kahit sa sobrang init. Pero ngayon kasi sumasobra na, gaya na sinabi ni tita, umaabot na tayo ng 50 degrees Celsius ang heat index natin, na kung sa tao ay sobra na yung impact sa atin, paano pa kaya sa mga natural na kumbaga ang nagiging balat lang nila, yung mga dahon, yung trunk sila, na madaling matuyo o malanta. Ngayon, tita, ano po ba yung mga possibility para hindi po ma-stress yung ating mga coconut trees? Okay, so ang ano natin kasi dito, parang yung coconut trees natin ay dumadaan sa heat stress dahil nga yung pinag-usapan natin na climate change. Yes. Ano ba yung dulot nito? Na ano natin, bukod sa water stress, yung kakulangan sa tubig, yung isa pa nga yung heat stress. So alam natin na pag medyo mainit na yung parang yung buong pag-develop ng mga phases o stages ng coconut ay parang nasushort, parang napapaigsi, para nga 'di ba pag mainit ang panahon, para mapabilis ba na mag-matured, parang sana mga 2 araw para dun sa pamumukadkad ng bulaklak niya o pagpopollinate, parang napapaigsi. So para medyo makapag-cope sa heat stress na ganito, parang maihanda natin siguro yung mismong lupa na pinagtamnan natin. So dapat ang ginamit natin na mga kalupaan na tinatamnan natin ay good soil quality. So pagbuhat pa lang doon, dapat naka-start na sa magandang taniman natin. Yes, para siyempre pag maganda yung pinagtamnan mo, fertile, yung may magandang drainage, may mga magandang water retention, pagdating sa tagtuyot, may mga tubig pa rin siyang nare-retain kasi maganda yung holding capacity niya ng water. So, yun po yung siguro yung isa nating pwedeng maiano sa kanila, may i-suggest para yung kahit na po yung short, yung mapapaigsi yung kanilang parang pag-matured ay kung maganda yung kanilang lupa na pinagpatanim natin ay parang susolusyonan pa rin po natin. Okay. Yun nga po. Ikaw ba, Teacher Pat, baka may nais ka pang idagdag na katanungan patungkol sa epekto ng climate change sa coconut na production natin, at especially para mas ma-inform pa natin ang ating mga coco friends dyan sa probinsya ng Aurora, lalo na sa mga nagtatanim nito. Ayun, actually wala naman akong katanungan, pero kanina kasi before tayo mag-start, nasa isip ko na paano tayo makakapag-prepare sa possible na stress na mararanasan ng ating niyog. So, since aware din naman ako sa may palay po natin, di ba? Kailangan natin ng land preparation. So, sa ano rin pala, di ba? Sa pagniniyog din pala, ay may mga ganun din pala. Kasi kadalasan na nakikita ko sa niyogan, hindi ko sure kung plantasyon na ba yon or basta nakatanim lang, ganyan. Wala talaga siyang, diba, tita? So, maganda pala na magkaroon tayo ng katulad ng binanggit ni tita. Diba? Na parang ready tayo kapag parating na yung dry season. Diba? So, yung siguro yung may dadagdag ko. Kasi yung parang nababanggit mo na yung mga
coconut plantation ngayon parang hindi nga naka-rose, hindi Yes nga po. parang itinanim lang na Isa-isa. ng barabay nung yun Yes. kasi yung mga parang traditional nung una. Kaya nga pero yun naman din yung mga variety, yung mga tall varieties naman natin. Yun naman yung isa sa mga masasarap din naman na coconut varieties natin. Yes. Kaya lang parang noon parang kung saan hindi naman kung saan kundi parang hindi siya in rows, hindi kagaya ngayon na yung pag-umpisa talaga dapat meron ng distance nung Yes, planting, talagang pinaghandaan mo na Yes, yun. Kagaya yung nung binanggit natin kanina na dapat yung soil quality ng pinag-ano mo ay nakahanda siya na talagang in rows siya. Tapos para pag mag-intercropping ka, Yes po. meron ka ding pagtatamnan, Space. space. Kasi kung nakita na alam naman natin ang coconut trees ay parang isang matayog lang na puno na kung walang nakapaligid sa kanya, Daming hindi mo man space lang po. nalagyan ng cover crops, talagang madali ang evaporation ng mga available na water doon. So, kailangan talagang may cover crops siya na pwedeng yung cover crops yun, yung mga leafy vegetable na inano natin na cash crop yung tawag natin, yung madaling anihin, madaling po. gawing pera, o pwede din yung binabanggit mo kanina na kakao, At coffee. banana, Yes po. coffee, na pwede naman nilang i-intercrop. Intercrop. Opo. Pero pwede ding lagyan ng mga gulay Gulay, talaga yes po, dun yes sa po. mga pagitan natin na pwedeng kamatis, mga dun sa kabilang ano naman natin para mayroon sari-sari yung ating maaani. Yes. So, Sari-sari rin tita yung profit na mapupunta sa iyo. Kasi Yes. ang dami na From pagniniyogan, yung intercropping mo pa. Lalo na kung magkakaroon ka pa ng farm intervention, yung integration, na kumbaga magpapaano ka ng free range ng mga iba't ibang mga hayop dyan, ganun po. Tapos tita, ang kinaganda po kasi sa generation natin, ganun, yung pagiging modern technology na natin, yung smart agriculture. Gaya nga na sinabi niyo tita na bara-bara lang na itanim. Ngayon po kasi may tinatawag na dalawang pattern kung paano nila tinutubo o tinatanim yung coconut. Andiyan yung square pattern tsaka triangular pattern kung saan dito sa pattern na ito maaari kang mag-intercrop pa ng ibang mga pananim. At tatalakayan natin soon. So, standby lang kayo mga Coco Friends kasi marami tayong mga impormasyon matatalakay dito pagdating sa mga intervention, mga proseso, maaaring paano pataasin yung kita nyo sa pagtatanim ng niyog. Ayan, tapos nga gaya na sinabi ni Tita, yung mga espasyo, kumbaga 8 to 10 meters kasi yung pagitan ng coconut. Yung isipin niyo po mga Coco Friends, 8 to 10 meters tapos alone lang yung coconut. Monocropping yung gagawin mo. At paano yung espasyo na yun, di ba? Kumbaga parang hihintayin mo pa yung pagtubo ng ilang years tita, 5 years ba yun para lang 3 to 6 years yun, yung para bago siya magbunga. Ayun, di ba? Sa sobrang tagal na yun, gawin niyo na yung alternative pa na pwede, sabi ni tita, na magtanim pa dun sa gilid para mas marami ka pang makuha. Ma-maximize ma-maximize mo po. Lalo na tita kapag maliit pa rin po yung saka nyo, di ba? Laking ang kuha ng espasyo po yun. Ayun. Ay tita, baka po may nais pa po kayong idagdag? Yun na lang yung ano natin na kasi sabi nga natin pag masyadong exposed parang yung init pero kung madami kang nakalagay doon parang yung microclimate nun Yes. may i-improve mo. So hindi na masyadong makakadanas ng stress yung mga coconut natin. Na yun naman po yung talagang magsisilbi na parang makakasira sa kanila. So, lalo na doon sa pagdating doon sa pagbubuo na yung pollination stage ng po na nabanggit natin. Pero may ibang panahon na siguro na pag-usapan. Yes po, pag-uusapan yung patungkol lang. Pero ngayon kasi ay natalakay na natin yung mga patungkol sa climate change, pabago-bagong klima, pagdating at kung paano ba nakaka-apekto ito sa pagtatanim ng mga niyog, lalong-lalo na sa probinsya ng Aurora. Tama ba, partner? Ayan. Yes. Tapos nga, di ba, baka po may nais pa po kayo iwang mensahe para sa ating mga coconut farmers patungkol sa ano ba yung maaari pa nilang gawin o paano pa ba yung mga proseso nila para ma-lessen pa natin. Lalong-lalo na dito, di ba, yung porsyento pa na i-emit natin sa greenhouse gases po natin. Ayan. Sa ating mga coconut farmers dyan sa lalawigan ng Aurora, magdagdag lang tayo ng mga tanim-tanim sa ating mga taniman ng
coconut, na magkaroon lang tayo ng mga gulayan diyan sa mga paligid ng ating mga coconut trees para may dagdag din tayo na aanihin. So, may maganda na yung meron na buko, meron pang fresh salad ka na maaani Yes sa po. yung taniman. So, alam ko naman na marami na sa ating mga tiga Aurora na gumagawa po nito. So, Ayan. Pasalamatan po natin ang ating resource person sa episode na ito sa pagbabahagi ng kanyang oras at kaalaman para italakay ang climate change and its implication pagdating sa pagtatanim ng niyog. Di ba, partner? Yes, maraming salamat po, Ma'am Lily or Tita Lily ng ATI RTC3 sa inyong time and syempre sa pagbabahagi po ng kaalaman. And mga Coco Friends, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa pagniniyugan. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air, handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O huwag liliban ha, dapat laging present. Nagbabalik po ang masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa pagniniyugan. Ayan nga, partner, Teacher Pat, 'di ba? Ang dami nating nakuhang information patungkol. So paano ba natin tawag dito? Paano natin maaayos o paano natin matawag ito? Masosolusyonan ang mga epekto, di ba? Ng climate change. O pabago-bago ng klima. Ayan. Yes. And sana, di ba, Teacher Jello, maraming napulot yung ating mga nagniniyog or mga farmers natin ng niyog dyan sa bayan ng, sa probinsya ng Aurora. Bago tayo magtapos sa ating resource person, baka po tita, may nais ka ba pong pasalamatan, batiin? Ayan po. At siyempre, pinapasalamatan ko ang pamunuan ng Agricultural Training Institute at siyempre ang director ng ATI na si Engineer Dr. Joey A. Villarmino at siyempre sa mga ISS team na nakaano po dito sa ating SOA Coconut. Yes, at siyempre yung mga ano natin sa Aurora dyan. So, hello mga tiga Aurora, tiga Dingalan, tiga Baler. So, Yes, lahat po. ng mga nakikinig ngayon na mga kamagsasaka natin sa lalawigan ng Aurora. P.A. Arnold, sana nakikinig ka. Ayan. Special mention Opo. ka. Special mention to sir. Ayan po, para mas maging engaging ang ating kada episode para sa ating mga manonood at tagapakinig via radio at live streaming dito sa aming official Facebook page, ay mag-iiwan po kami ng mga katanungan. Dito natin malalaman kung talagang nakikinig po ba at may nagte-take down notes ang ating mga viewers and listeners natin, lalong-lalo na ang ating mga enrollees dito sa SOA on the Air. Sa nakalipas nga na episode ay nag-iwan kami ng katanungan. Ang katanungan po ito, ang niyog ay tinatawag na ano, 'di ba? Ang tamang sagot po niyan ay ang niyog ay tinatawag po nating Tree of Life. Ayan. So napakamasigasig nga naman sumagot ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Dito po sa ating programa, ang mga tagapakinig at tagapanood natin ay maaring manalo ng tumataginting na 100 pesos worth of load, di ba? Napakalaking, yes, tumataginting. Isa lamang ang aming pipiliin bawat episode. So, ang aming pong pagpili ay random. Ayan, random po ang mananalo based po sa mga sumasagot sa amin gamit ang text message.
At para naman po sa next question, text question natin ngayong episode. Ayan, excited na ba kayo? Ayan, so ang ating pong katanungan, ilang porsyento ang kontribusyon ng agrikultura sa greenhouse gases? Ayan, inuulit ko po, ilang porsyento po ang kontribusyon ng agrikultura sa greenhouse gases? Para isend ang inyong kasagutan, i-text lamang ang inyong buong pangalan, space edad, space address, space ang inyong kasagutan at isend sa numero 0991-992-8235. Ulitin ko po, 0991-992-8235. At ang katanungan po ulit para klaro po sa atin, ilang porsyento ang kontribusyon ng agrikultura sa greenhouse gases? Ayan, feeling ko maraming sasagot, di ba? Kasi paulit-ulit binibigyan din natin kanina patungkol sa agrikultura. Oo. And isang oras na hitik ng impormasyon ng ating pinagsaluhan ngayong ika-4 na episode. Hanggang sa susunod na episode, magsama-sama tayo muli sa susunod na Martes sa oras na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Dito lamang at maaari niyo po kaming mapakinggan muli sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi ng Kasiguran at 102.9 FM ng Radyo Kaedup Dingalan. Muli, ako po ang inyong radio teacher Patrick. At ako naman ang inyong radio teacher Jello. At ito po ang masaganang Koko Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Magandang buhay, magandang ani. Central Luzon, buhay na buhay. At yan ang masaganang Koko Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.